Yun, welcome back sa ating YouTube channel, Rundi TV mo. Yun ang ito yung nakakilabot na balita mula sa YouTube channel ni Engineer o Dr. Tuto Kausing, Tuto for Senator. Ito yung kanyang YouTube channel Sa mga hindi pa naka-subscribe sa kanyang YouTube channel, paki-dalaw na lang at paki-subscribe. Magaling ito. Isang abogado ito, mga kababayan Yun na nga lang, na-disbar ito sa kanyang pagka-abogado Hindi natin masyadong nakuha yung detalye bakit. Yun ang ito nga yung nakakakilabot na balita mula sa kanyang YouTube channel dahil ayon pa kay Dr. Tuto Kausing ay itong si Mayor Alice Guo ay napakadami na daw itong pinapapatay at ang nakakagulat nito, nakakakilabot ay ipinasiminto pa yung mga patay na yon. Parang nasa nitso na rin kasi pinasiminto, mga kababayan Yun ang kung ito may katotohanan, itong mga inihayag nga ni Dr. Tuto Kausing ay dapat talagang managot itong si Mayor Alice Guo at kailangan bang makulong dito sa ating bansa. Ayon nga kay Senador Win Gatchalian ay wala itong dugong Pinoy, purong insik talaga ito. Hindi rin siguro ito makukulong dito sa ating bansa pag Chinese citizen ito. Talagang uuwi ito sa kanilang bansa, tatakas ito, mga kababayan. Yun ang ayon pa kay Doktor, engineer, marami kasing profesyon itong si Engineer Tuto Kausing doktor, engineer, abogado, tapos parang may balak itong tatakbo ng senador Yun ang ayon pa kay Dr. Tuto Kausing ay konektado, may koneksyon daw itong Pugo sa Purak, Pampanga at itong Pugo naman sa Bamban, Tarlac. Magkasosyo itong dalawang mayor na ito, itong si Jing Kapil. Tawag nga ni Tuto Kausing nito si Jing Kapal. At itong si Mayor Alice Guo ay magkasosyo itong mga ito. Wala kayo itong relasyong dalawang ito, mga kababayan. Yun lang wag na natin itong patagalan. At yan na lang yung balang humusga. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Dagdagan pa ito ng mga alis ko. Ginagawa, wala na talaga patunguhan ng Pilipinas na ito. Lahat kutsabahan. Nako. Ano nang gagawin natin ngayon? Sige, anyway, hindi pa naman confirm yun. Let us now go to the main topic sa ngayon. Ang main topic ko po sa ngayon ay base po sa aking A1 informant. Hindi ko sasabihin kung sino, pero sigurado na A1 ang kanyang informasyon binigay sa akin. Kasi pag pinangalanan ko siya, papatayin din siya. Ang sinabi sa akin, didiscuss natin mamaya, yung marami palang mga Chinese dyan sa Pugo, sa Bamban at Purak na sumusuway sa kanila na kanilang pinatay, sinimintuhan, dyan ginagawa sa kung hindi Mariveles Bataan, doon nila ginagawa sa ikalawang safe house nila sa Makati City. Ang isang safe house nila matatagpuan sa Burgos Street. So, yan ang aking masasabi sa ngayon. Magandang umaga, Ginoong Cruz, Kapsat. Magandang gabi pa rin Jigger Yarte, magiging leader si Sara na walang H sa Noisan Senatorial Candidate. Zene Lopez Robas, good morning po, Attorney Tuto. Mabuhay po kayo. Kakamping niyo po ako para sa katotohanan. Maraming salamat. Tapos, surprise battery. Walang sound no kanina. Kanina walang sound. Pero sa ngayon may sound na. Anyway, hindi pa tayo nakapagpakilala. Ako po si Dr. Toto Kausing or Dr. Toto Bunyog. Ang tawag sa akin ng mga basher ko ay kalbo. Pero sabi naman ng nanay ko, ako'y gwapo. Bago siya namatay noong June 21, 2023. Kaya ngayon, 2 araw mo lang ngayon, ay magugunitain ko ang pagkakamatay ng aking nanay sa June 21, 2024, unang taon. Kumpleanyo kung tawagin namin sa mga salitang Ilonggo. So ngayon, next is, ating pag-usapan sa ngayon itong, parang ang nangyayari sa Pilipinas ay talagang tinakwil ng mga Pilipino. Alam mo, ang kinabukasan ng isang bansa ay nagdidepende ng mas malaki sa mga karakter ng kanyang mga citizen. Ganon, mga kanyang mamamayan. Kung anong karakter natin, kung lahat ang karakter natin ay masisipag at hindi marinis,
sigurado ako na Pilipinas ay tatabo. Kung ang karakter ng mga Pilipino ay hindi nagpapabili ng boto, sigurado ako na ang ating binuboto ay tama. Kahit at wala ng Comelec pa o Smartmatic pa na maaari na mang-agaw ng mga boto natin. Sa sunod, isiwalat ko, marami na akong nalalaman sa Smartmatic nung nakarang election. Sa sunod na lang natin yan. Ito A1 information. Ako lang ang meron ito. Exclusive ko po ito. Ang marami pong mga Chinese na nawawala dyan sa Pugo sa Bamban at Pugo sa Purak. Yan, dyan kayo magtataka kung bakit iisa pala ang ginagalawan ng Pugo sa Tarlac at Pugo sa Purak. Maraming Chinese ang nawawala na hanggang ngayon kawawa ang kanilang pamilya na hindi na nila alam kung paano at kung saan ang kanilang mga anak na hindi na makakauwi ng China. Kasi wala na. Pinatay sila at sinimento. Ayon sa aking informante, sa sugo ni Alice Go ay pinatay sila at sinimento. Doon ginawa ang pagpapatay sa pangalawang safe house dyan sa Makati City. Ang isang safe house nyo nandyan sa Burgos Street sa Makati. At meron din kayong safe house doon sa Mariveles. Grabe, akala nyo parang anghel itong mukha ni Alice Go. Pero sobrang satanas pala ito. Ay, nako. Sige, pag-agawan sila mga Marcos sa norte. Pero hindi naman ako maniniwala na dahil sa mulat na tayo ngayon, kumo Ilocano ka, hindi ibig sabihin maka-Marcos ka. Kumo ikaw Cebuano, maka-Duterte ka. Hindi na po lahat yun. Tayo ay mga Pilipino. Tandaan mo, Pilipino tayong lahat. Wala, itabi mo yan, isang tabi mo yan kung anong tribo meron tayo. Tayo lahat ay Pilipino. Huwag mo sabihin na ikaw Muslim, ikaw Kristiyano. Pilipino tayo lahat. Pagtulungan tayo. That's the only way. There is no other way for us to succeed in this Pearl of the Orient Seas. Ganun lang mo kasimple. Alam mo, naawa ako sa bansa natin. Pag hindi ako sisigaw dito, walang makikinig. Kaya minsan kailangan natin sumigaw para may makikinig. Kagaya ng ginawa ko kanina sa Office of the City Prosecutor ng Manila. Murang binabaliwala lang ang aking mga tinutulungan. Pero sabihin wala na, alas 4 lang po magsasara ng Office of the City Prosecutor. Kumontra ako. Nargumento ako. Anong klaseng opisina ito? Meron ba kayong ipinalimbag o pinablis na announcement na yung Office of the City Prosecutor Manila ay hanggang alas 4 lamang? Bawal sa batas yan. Sinyalis ko. Dahil nag-alsa na ako ng boses, lumapit ang mga gwardiya. At pumayag na yung kausap na taga-City Prosecutor's Office na tatanggapin na ang reklamong aming ihahain. Pero ang problema, may panibagong problema. Pero mo may style na naman itong Office of the City Prosecutor Manila. Gagawin kailangan ang lahat ng mga nakapasiner, patong-patong. Pero sa ibang City Prosecutor's Office, walang pasiner, stapler lang, pwede na. Sa inyo, gusto nyo ba bibili pa ng pasiner? Ay, sobra-sobra kayo. Prosecutor, Chief City Prosecutor Giovanni Lim, tingnan mo yan. Tingnan mo ang mga tao na mga pobre sa Maynila. Pagsampa pa nagreklamo, bibili pa ng maraming pasiner? Ano kang klase? Ayusin nyo yan dyan. Anyway, balik tayo dito sa informasyon. Informasyon na nakakuha ko sa isang tao na malapit sa informasyon na nakikita. Si Alice Gupo ang nag-uutos para patayin. Siya rin po ang nag-utos para patayin si Gilbert Mejia Flores na yung taong sinasabi na siyang nagrehistro ng late registration ni Alice Go doon sa Civil Registrar's Office. Kaya hindi po yun suicide ang kaso ni Gilbert Mejia Flores. Ginilitan po siya sa liig. At kanyang mga kamay dito, may mga sugat na malaki. Kaya mag-ingat. Tayo mga vlogger na bumabanat kay Alice Go, mag-ingat kayo.
Magtago tayo, huwag tayo magpakita ng ano. Kasi killer itong si Alice Go. Tandaan nyo, killer ito. Makikita nyo, anghel ang mukha, pero killer. Marami na siyang pinatay. Uy, ito lang muna ay sasabihin ko. Ha? Pagkatapos, ano ang mangyari dito? Kung ibig sabihin, ang mangyari nito ay si Alice Go talaga dapat pagkakaingatan ninyo. At sa susunod, isisiwalat ko sa inyo yung ibang ebidensya patungkol sa kanyang pagkatao. Kung paano siya napupunta rito at paano mo masasabi na talagang hindi siya Pilipina o Pilipino. Kaya ang aking pakiusap lang, mga kababayan ko, wala na tayong maasahan. Hindi na natin maasahan yan kahit oposisyon ng mga leader natin. Para laban sa China, huwag na nating asahan yan si BBM. Mamamatay lang ang lahat ng sundalo natin kung si BBM ang aasahan natin. Kaya ang magagawa natin para sa ating inang bayan ay i-boycott ang lahat ng produkto ng Pilipinas. Hindi Pilipinas, ng China. I-boycott ng lahat ng Pilipino ang lahat ng produkto ng mga China na pinapadala sa Pilipinas. Kahit anong mura man yan. That's the only way that we can be very effective. Ang isa sana maganda, kung ako si BBM, sasabihin ko, magdeklara ko, ang lahat ng utang ng Pilipinas sa China ay huwag natin nang bayaran muna hanggat hindi sila lalayas sa ating exclusive economic zone. Ganun sana gagawin natin. Kaya, mga kababayan, pagdasal nyo lang ako. Marami pa kayo makukuha sa akin. Ipagdasal nyo lang ako. At mabubuhay tayong matagal. At sana makarating tayo sa rurok ng tagumpay na ating inaasam-asam. Sa totoo lang, magiging maganda ang Pilipinas kung ako ang presidente. Sa totoo lang, ganun yan. Pinapako ko yan sa simento na sigurado ako kasi alam ko kung anong gagawin para paano umunlad ang Pilipinas. Ay, hanggang dyan lang muna. Basta sa akin sasabihin sa ngayon, ayon sa aking iwan informante, maraming mga Chinese na magugulo dyan sa Pugo na hindi na makakauwi kailanman sa kanilang bayan doon sa China. Bakit? Siniminto na sila at binaon kung saan man at hindi na sila makita kailanman at sila ay naglaho parang bula. Kaya ang gagawin sana dito ng Bureau of Immigration, alamin ninyo sa listahan ninyo yung mga Chinese na dumating sa Pilipinas at hindi na nag-apply ng visa extension at hindi na bumabalik. Wala kayong talaan kung bumalik o umalis sa Pilipinas. Sigurado po yan. Kawawa yung mga Chinese na yan. Pinapabayaan lamang sila ng China. Iyan ang yan yung nakakagulat na balita na nagmula kay Engineer o Dr. Tuto Kausing. Itong si Mayor Alice Go ay maganda ang mukha, parang anghel, pero killer pala mga kababayan. Napakadami na daw na mga inchik nito na ibinaon. Isiniminto, talagang nakakagulat ito, nakakatakot itong si Mayor Alice Go. At ayun pa nga kay Dr. Tuto Kausing, tayo mga vlogger, tayo tumutuligsa kay Mayor Alice Go, mag-ingat tayo dahil isa itong matinding kriminal. Kung ito man ay may katotohanan, hindi pa naman natin sinasabi na talagang kumpirmado na itong si Mayor Alice Go ay kriminal. Pero hindi naman magsasalita itong si Engineer Tuto Kausing, dating abogado ito, maraming alam ito, kung wala itong sapat na dahilan para ito magsalita ng gano'n, na itong si Mayor Alice Go ay napakadami ng mga inchik, baka may mga Pilipino pa na pinapapatay nitong si Mayor Alice Go. Kaya mag-ingat tayo, mag-ingat yung mga nasa paligid ni Mayor Alice Go, baka kayo rin yung isisiminto. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo kay Ma'am Berjever Hal Jesus ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout na rin kay dito tayo, mag-shoutout tayo kay Rupina Hilario, shoutout kay Sunya Niranja, shoutout kay Rizal Aranita, shoutout kay Ilin Carpio, shoutout kay Jumbo Sneaky, kay MLRT, shoutout Harinaldo Mejia, shoutout kay Jesus Korea, sino ba itong parang inchik na karakter shoutout kay Marvin
Jeremy Tasan. At tinangahan dito lang muna, ang lakas ng ulan na naman sa amin. Mga kababayan, once again, this is Hornet TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.